Hello guys, welcome back. Here's a quick discussion of our ito ang pag-uusapan natin, yung susi ng Montero and Strada natin. Though I have Montero and Strada, so pareho sila ng susi. Ipakita ko sa inyo. Ayan guys, ito yung sa Montero natin and ito yung sa Strada. Walang difference. So kung may mga questions kayo about keys ng Strada and Montero, this is the perfect video for you, for first timers. This video is for newbies and new owner of Montero and Strada na may mga questions about their keys, yung mga susi nila. Yun ang discussion natin for today. Let's go! Alright, itong susi natin, itong key natin ng Montero and Strada, wireless ito and pang keyless entry. Okay, bakit keyless entry? Kasi hindi na natin ginagamit yung susi para pumasok, but ang dinidetect ng sasakyan is frequency nung yung ID, frequency ID ng susi. So pagka na-detect siya, malapit kayo sa sasakyan and nakalock yung Montero and Strada natin, pipindutin nyo lang yung sa may door handle lever. Pag pinindot nyo yun, bubukas na. Hindi naman bubukas technically yung door, but mag-unlock yung lock nung sasakyan natin. So doon nagkakaroon ng communication yung susi natin and our unit itself. So yung equipment dito sa loob ng sasakyan natin, merong sensor yon, dinidetect niya kung kung tama yung frequency ng susi, meaning yan yung susi nyo, you own the car. Okay, basically. So parang susi din, maraming gatla, but this time ito mga frequency naman ang nakaset. So this is not this key is unique to all units, no? Walang pareho. Like this key can open other Montero or other Strada. So walang ganon. So kasi magkakaiba sila ng signature ng frequency. Okay? For cases na ito, mga tanong to sa Montero Club and Strada, for cases na nakalock yung sasakyan nyo and you're unable to open it kasi nga lobat, probably lobat yung susi. Nangyari sa akin yan, lobat, hindi nag-open, but merong emergency para lang buksan nyo. Guys, take note, para lang mabuksan yung sasakyan pero hindi nyo may start yung sasakyan. Okay? So para mabuksan nyo, parang yung mga classic way of opening your car with a key is nandito guys. Merong etong susi natin, may susi yan, right? Etong slot dito, i-ano nyo lang, itatago nyo lang yan. Habang tinatago nyo to, yan, habang pinupush or sideways. So habang I hope nakikita nyo, no? Ipupush nyo lang yan sideways, pag ganyan. Habang pinupush nyo, yan, ganyan, atake nyo lang yung susi. Kasi ito yung key natin. Okay, yun. Ito yung susi natin na gagamitin para mabuksan yung unit, yung ating sasakyan. Pero hindi ito guarantee para mag-start yung sasakyan natin kasi nga lobat. Yung sasakyan natin is very dependent dito sa wireless na susi na to kasi nga yung frequency. Pagkapalapit kayo doon sa sasakyan nyo, dinidetect ito ng sasakyan natin. And then pag na-detect niya, may battery to, assuming na okay ang battery niya, meron ng tinatawag na handshake, nagkakilala na sila. Kaya pagpasok nyo, pag anyari lobat pero hindi naman fully drained yung susi nyo, makikita nyo agad sa dash pag in-start nyo yung sasakyan or bago nyo palang start yung sasakyan, makikita nyo yung susi na symbol or icon, nakalagay doon low power yung battery, meaning suggesting na kailangan nyo magpalit ng battery, but you're able to start the engine. Yun yun.
Okay? So, kung makikita nyo, doon sa dash nyo na, lobat yung key. Meaning, you need to replace the battery of your remote. Okay? So, yan. I hope malinaw yan, guys. Kung paano natin tinanggal, ganun din ulit natin ibabalik, but you don't need to articulate this. Hindi mo na kailangan i-push yan or si-slide. Pasok nyo lang ulit yung susi nyo. Yan na. So, hindi lang siya sabitan ng keychain. Susi siya actually. Physical key. Yan. Kasi may ginaid ako dun sa Montero Club. I don't think nakuha niya yung sinasabi ko na i-open niya yung sasakyan with a physical key. Sabi niya hindi nag-work. Sa loob lang nag-work yung key. So, ito kasi yun, baka hindi niya lang nakuha yung instructions ko. Yan. Yun. Yan ang key para mabuksan niya lang yung sasakyan. Okay? Please take note, hindi to guarantee na ma-start yung sasakyan, but ma-open nyo lang kung meron kayong gamit sa loob or whatever na kailangan nyong kunin at lobat yung remote nyo. Yan ang gagamitin nyo. Alright? Pakita ko sa inyo paano gagawin natin sa labas. Ayan guys, nilayo ko muna yung susi para makita natin na ito lang kasi ang gagamitin natin. Ito ang assumption natin is lobat. Yung scenario natin is lobat yung susi natin, kaya ilalayo ko lang muna since hindi ko naman tinanggal yung battery and hindi naman siya lobat para hindi siya ma-detect ng unit natin. Okay? O yan guys, bubuksan na natin yung Montero natin with our key. Itong emergency key natin na galing din dun sa wireless na susi ng sasakyan. And then yung susi ko nandun somewhere yan. So nilayo ko para hindi ma-detect and meaning ito lang talaga solely yung susi natin. In-assume kasi natin yung scenario is dead yung battery, but hindi ko kasi tinanggal yung battery nung remote natin, kaya nilayo ko na lang muna. Okay, for scenarios na hindi nyo mabuksan yung sasakyan nyo and you just need to open the vehicle but you cannot start it. Okay, please take note, hindi nyo ma-start with this key alone. Kailangan natin ng wireless key, right? Okay, buksan natin. Ito guys, gamitin lang natin susi. Yan, lock yan. Ito ang lock. Ayan na. Then pag nasa loob tayo, wala, hindi nyo ma-detect yung susi. So try natin pindutin yung ating start button. Wala yan, basically wala. Ayan key not detected. Ang key slot natin sa Montero nandito. Though hindi ko ginagamit to to be honest, nasa ano ko lang yan sa ilalim lang ng sa may steering. Diyan mo ilalagay yung key supposedly, but wala kang susi, so wala. Deads. Okay, ma-start kaya natin yan? The question is, ma-start kaya natin to unit natin na walang power yung wireless key natin? Subukan natin guys. Ito ang gagawin natin, attempt natin is to remove the battery of our remote and then ilalagay natin sa key slot. Tingnan natin kung mag-start pa rin siya. Okay, for emergency. Okay, let's do this. Ang gagawin nating scenario is low-bat or wala nang power yung susi natin, and then tingnan natin kung mapapastart natin kahit walang power yung key natin. So susubukan natin yan, but since hindi naman ito low-bat and marami pa tong power, tatanggalin natin yung baterya sa loob. And ano na rin to guys, tutorial na rin paano magpalit ng baterya ng susi natin. Alright, papakita ko sa inyo, napakadali lang guys.
Ito guys, paano ba natin buksan to? Ito lang. Tanggalin nyo muna yung emergency key natin. Ito na lang matitira. Gagamitan natin itong tool na to, pang ano ko to pang tanggal or pang sikwat ng mga tocks sa sasakyan. But you can use flat screwdriver or basta manipis guys. Ayan tulad nito, manipis kasi to. So ito na lang gagamitin natin. Naka-clip lang to guys. Wala namang screwdriver tong susi natin. So sisikwatin lang natin siya. Yun. Yan. Yan. So niluwagan lang natin siya sa side. Then, yan. Kung makikita nyo, sealed ng goma. Ang ganda ng pagkakaano ng susi natin. Protected talaga sakaling splash or hindi submerge ha ng tubig. Mga tilamsik lang ng tubig. Protected siya kasi ayan. Pero never attempt to submerge this. Baka masira ito. Okay? So, ito yung baterya natin. Our battery, kasi ako nanigurado ko, ang battery na binili ko is Energizer. Ang size ng battery nito is, kung makikita nyo, CR2032. Yan, may kanya-kanyang sizes kasi yan. Laki at kapal ng battery. Basta ang susundin yung battery is yan, ito. Yung CR2032. Okay? Ito, nabili ko sa Ace Hardware. Mga bibili kayo sa 7-Eleven, sa whatever store. Ang brand lang na binili ko is Energizer kasi nga, subok ko na yan. Several times na ako nakapagpalit ng battery ng remote natin and this works. Meron kasi ako nabili dati na yung maramihan na battery. Tapos mura lang siya. Tapos nung kinabit ko, siyempre, kala mo bago, 'di ba? Pag nakita mo doon sa dash nung sasakyan natin, sinasabi niya lobat pa rin. So, yung iba fake. So, 'yun, ingat lang din kayo doon. So, eto na guys, balik tayo doon sa scenario. Since hindi ito lobat, tanggalin na lang natin para ma-simulate natin na lobat and see kung makakapag-start pa tayo ng sasakyan natin without power yung susi natin. Alright? Yan. Meron kasi siyang slot. Ito to. Sikwatin nyo lang doon. Okay? Ulitin natin. Ito. Sikwatin nyo lang sa ilalim. Yan na. Tanggal na. Right? So, yan. Yan ang baterya ng Montero. And sa Strada natin, most probably, pareho lang din yan. Okay? Yan. CR2032. Energizer yung pinili ko. Okay, since wala na tong baterya, sinisimulate natin na lobat siya. Okay? So, balik lang natin. Yan. Para bumalik, i-ano na lang to. Press nyo lang siya na maglalak lahat and that's it. Okay. Yan. So, lobat yung scenario natin. Tingnan natin kung mag-start. Ito guys. Lagay natin to sa key slot. Yan. Tingnan natin. Mag-start kaya tayo. Yun. Anong ibig sabihin? Pag lobat kayo, pwede nyo pa rin gamitin. Mapapastart yung sasakyan natin. Just make sure yung susi natin nasa loob ng slot na yan. Pag wala dyan, hindi niya naamoy or hindi niya na-detect yung frequency nung susi, hindi na yan mag-start guys. Walang baterya yan, pero napastart natin. Yun nga lang yung flaps natin, yung ating mga side mirrors hindi nag-activate, but we can just open it. Ayan. So ang question,
Kung lobat at totally walang power yung susi natin, mapapastart ba natin? The answer is yes. Yan. Nakita nyo naman, tinanggal ko yung battery. Ang tanong, bunutin kaya natin to habang nakastart? Meron pa rin. Lumabas kaya tayo? Teka lang kukunin natin yung susi. Baka hindi na tayo makapasok dito. Or, ibaba natin to. Ibaba natin mga windows. Para at least meron pa tayong lifeline. Sige nga. Ito guys nasa akin yung susi. Walang power yung susi. Pero napastart natin siya Layo nga tayo. Malayo na tayo. Nasakyan natin. For about what? How many feet na to? Nilayo ko na. Naka-start pa rin yun. Yun. So, ayan. Working guys, hindi nang patay yung sasakyan. Ayan. Pagka emergency, nalobat ito. Wala nang power totally. Hindi nyo nabuksan. Anong gagawin nyo? Para mabuksan muna yung sasakyan nyo is open this with the emergency key. Then after opening the emergency key, insert nyo itong ating susi doon sa key slot ng Montero natin. And then you can start the engine. Hindi kayo ma-stuck sa highway or somewhere. Ang purpose naman ng video na to is para mapakita ko sa inyo. Yan. Nasusi guys Patay natin Okay. Walang baterya. Lagay ulit natin ito. Ay. Try natin walang Ma-start kaya natin. Yun. Hindi natin nilagay sa slot Ayan. Anong sabi niya? Key not detected. Yun. Insert key into key slot. Lagay ulit natin. Ayan. Walang orientation yan. Baliktad or whatever. Basta nandyan sa hole na yan. Okay. Then, let's try to start our engine. Yun. Ito yung ating emergency key. Hindi pa natin nilagay. So, ayan. Yung unang question natin, nag-work. Kahit walang baterya yung ating susi. Okay, guys? Balik natin yung baterya ng remote natin. Alright. Okay, guys. Balik tayo dito. Ayan. Isusolid natin tong baterya natin. There. Ito na ulit. Paano ibalik yung battery? Ito lang guys. Ito mayroong gatla dyan. Ito open, no? So ito insert mo lang doon. Okay? Pagka insert mo, yan, push nyo lang guys. Yan, i-push nyo na doon sa corner. Then push papasok. Push papasok. Yan. Yan na. Okay na yan. Then, balik lang natin ulit. Yun. Ulitin natin. May ilaw. May power na. Balik natin yung emergency key natin. Okay ba guys? Sa akin, pagka nasa akin yung susi, hindi ko nilalagay yung yung susi natin dun sa key slot. Usually nasa bulsa ko or nasa bag ko. And
kung maganda naman yung battery natin, madidetect naman yan ng sasakyan. Just within, sa loob ng sasakyan natin, madidetect naman yung susi. So kahit nakalagay lang dito or nasa loob ng bag ko, mag-i-start pa rin yung sasakyan kasi nadidetect na. So, ginawa lang natin na ilagay sa key slot yung susi natin for cases na wala ngang battery, and merong sensor doon. Most probably may sensor doon sa key slot na pagka dumikit yung baterya natin, ay yung dumikit doon yung key natin, nadidetect ni Montero, and then pwede natin siya ma-start with the right frequency. Of course, kilala niya yung signature nung magnetic or something, kilala niya yung signature nung susi, kaya napa-start natin yung sasakyan. Okay, so ito guys, ayun guys, ito yung susi, meron ng baterya yan, may power, then start natin. Nandito lang sa lap ko yan. Yan. So okay yan. Ito, usually nasa bulsa ko to, and pagka nagsi-CR ako sa mga gas stations, iniiwan ko yung, maalis ako sa sasakyan, well, yung mga passengers ko nandito pa, natutulog sa loob. Siyempre, pagka toilet ka, and dala ko yung susi, hindi naman namamatay yung yung engine. Continuous pa rin. Yun lang, sasabihin niya na missing. Hindi niya ma-detect yung susi. Tulad nito. Ayun oh. Kung nakikita nyo, merong beep. Ayan oh. Key not detected. Nakita nyo warning na light or na susi na icon. Tapos may exclamation dun sa susi. Meaning, hindi niya ma-detect yung susi. Pero, start pa rin yan. So, you can still do your thing. Punta kayo sa toilet or bumili ng dun sa 7-Eleven or what. Naka-start pa rin yan. Huwag nyo lang papatayin. Kasi syempre, pagka pinatay nyo na yung engine at malayo kayo or malayo yung kasama nyo na may dala ng susi, hindi nyo na ito mapapastart. Yung sasakyan natin, merong communication dun sa susi. Kaya pagka lumayo ka dun sa sasakyan, sasabihin niya, missing na yung susi. Hindi na niya ma-detect. So, tinatrack niya yun. Kaya, pagka lobat yung natin, yung susi ng remote, makikita nyo dyan sa dash na yan, na lobat. Pero, yun yung lalabas dyan, guys. Hello guys, dito tayo sa loob ng Strada natin. Papakita ko lang sa inyo kung saan yung key slot ng Strada. So ito guys, yung key slot is ayun. Yan. Ilagyan natin yung susi ha. Yun. Yan ang key slot natin sa Strada. Yung sa Montero nasa side eh. Pero ito nandito to dun sa may harapan. Yan. Yan guys, yung key slot. Kung sakaling may tanong kayo about saan ang key slot ni Strada. So yan. Diyan nyo ilalagay yung susi natin. Like so. Yan. Ganun lang din. Pag lobat, lagay nyo lang dyan susi nyo. May start nyo pa rin yung sasakyan nyo. So I guess guys, that's about it. All about keys of our Montero and Strada. Nag-apply din to sa Strada since Montero yung sinubukan natin. Pareho naman sila ng battery, and pareho lang din ng characteristics yan, na kung paano yung ginawa natin kanina, ganun din ang pwede nating magawa sa Strada natin. Kung same scenario happen, na nawalan kayo ng nalobat yung sasakyan nyo, kunyari pinatay, nilock nyo siya overnight, and then the following morning hindi nyo na mabuksan kasi nga lobat, most probably lobat yung nyo,
yung susi ng dalawa lang yan. Lobat yung sasakyan o kaya lobat yung yung susian, yung key ng sasakyan natin. Pero most of the time, yung key naman yung lobat diyan. And then yun nga ang gagawin nyo, tanggalin nyo muna yung emergency key, buksan nyo yung unit, buksan nyo tong unit nyo, yung ating sasakyan, and then insert nyo yung yung key doon sa key slot na pinakita ko sa inyo. Yun na, you're good to go. Pwede kayong mag-start, pwede kayong magbiyahe para makabili lang ng baterya for your remote. Okay guys, if you're new to my channel, please don't forget to subscribe, hit that notification bell, and like and share my video. Okay guys, hanggang dito na lang. I do hope may natutunan kayo dito sa video na to, and I'll see you soon on my next vlog. Bye bye and take care.